Gawa naman tayo ng medyo kakaiba. Today, gagawa tayo ng savory muffins. And instead na spinach yung gagamitin natin, gagamit tayo ng kangkong. Mas mura, mas madaling hanapin, and alam niyo, masarap talaga siya. Walang pinagkaiba. Kaya wag na nating patagalin yan. At simulan na natin. So dito, meron akong 110 grams ng butter, 100 grams ng sugar, 6 grams ng salt, and then binit ko lang yan until creamy. Mas madali itong gawin sa stand mixer, so kung may stand mixer ka, dun mo na siya gawin. Nung mabit ko na yung ating butter and sugar, maglalagay na tayo dito ng 3 large egg. Yung paglalagay natin dito, 1 at a time. So pagkalagay ng isang itlog, beat ulit, yan, dire-diretso lang hanggang matapos. Ginagawa natin to para hindi mag-split yung butter natin, and ini-aerate natin yung butter and egg para mas maging maumbok yung kakalabasan ng muffins natin. So, pagkabit ko nung egg, unti-unti kong nilagay dyan yung 300 grams ng condensed milk. Naglalagay ako ng condensed milk para mas moist yung kakalabasan ng muffins natin. Promise, hindi ganun katamis yung recipe natin ng muffins na to kasi nga savory yung ilalagay nating flavor. So, sa paglalagay ng ating dry ingredients, nakikita nyo, ginagamitan ko na yun ng spatula. So, inuna ko munang isift yung 15 grams ng baking powder, tsaka 20 grams ng powdered milk. Then, hinalo ko yon. Pagkalagay natin ng ating flour, this is 350 grams ng all-purpose flour. Yan. Nakikita nyo, hinahalo ko lang siya hanggang wala na akong nakikitang dry na flour. Meron dyan matitirang mga lumps, okay lang yun. Utang na loob. Tigilan nyo na. Huwag nyo gawing smooth. Sorry na, basta wag nyo siyang haluin ng haluin. I-rest natin to for 20 to 30 minutes. Tayo ng kangkong, spinach siya talaga dapat. Pero para mas accessible, mas mura, kangkong na lang yung gamitin natin. Mas madulas lang to ng konti kesa sa spinach. Pero sa flavor, wala namang pinagkaiba. And kapag nasa muffins na siya, hindi mo na mararamdaman yung difference nila. So kangkong, 2 tali. So, hihimayin lang natin yung kangkong. Nung nahimay ko lahat yung dahon lang, huwag nyo isasama yung tangkay, tumimbang to ng nasa 180 grams. Pagkahimay ko, hinugasan ko yan, syempre. Then, iba-blanch natin to. Nagpakulo ko ng tubig, nung kumukulo na siya, nilagay ko siya for 10 seconds. Then, tatanggalin natin siya dun sa mainit na tubig, ilalagay natin siya sa ice bath. Pagkalagay natin sa ice bath, pipigain natin siya ng pigang-piga. As in, wala na siyang liquid tuyo. Kung gagamit naman kayo ng spinach, kung fresh, same procedure. Pero kung gagamit kayo ng spinach na frozen, so ang gagawin nyo lang, pipigain nyo lang yon, then diretso slice na. Pwede din kayo ditong maglagay ng bacon, ng ham, dito kahalo ng spinach or kaya ng kangkong. Masarap yun, oo. Pero magbabawas pa rin kayo ng salt dito sa timpla natin kasi baka mamaya masyado namang umalat. Pinino ko talaga yung pagkakaslice ng kangkong. Then dito sa isang bowl, magtitimpla tayo ng mga pampalasa. 250 grams ng cream cheese, 2 tablespoon ng mustard. Naglagay din ako dyan ng 1 tablespoon ng condensed milk. Optional, pero syempre ay masarap yung medyo manamis-namis. Garlic powder. And alam ko, i-judge nyo ako dito, oo. Naglagay ako dyan ng 1 teaspoon ng liquid seasoning. Bago kayo mang-judge, try nyo muna, oo. Masarap to, promise. Siyempre, tinimplahan ko rin yan ng salt and pepper. Then, hinalo ko na siya dun sa kangkong. Pagkatapos kong mahalo, ilalagay na natin siya dito sa muffin butter natin. Fold ko lang yan. Huwag niyong haluin again ng sobra. Ang kailangan kasi natin sa muffins, maging moist yung texture niya sa loob, pero medyo crumbly. Then, magkakaroon tayo ng mas malutong na top. Oo, kaya huwag niyong i-overmix. Ikalat nyo lang din yung kangkong at saka cream cheese. Huwag nyo mismong imi-mix dun sa mismong muffin butter natin. Gagamit ako dito ng 1.5 ounce na cupcake pan. Any pan naman, muffin pan, pwede. Gusto ko lang yung medyo cute size. And kasi gulay to, alam mo yun, dapat patikimin mo muna ng konti kung magugustuhan. Naglagay din ako dyan ng 1.5 ounce na liner. And then, sasalang natin yan sa preheated oven dito sa Unox. Pinreheat ko siya ng 200 degrees Celsius and ibibake ko siya for 5 minutes. After 5 minutes, ilo-lower ko yung temp ko ng 150 degrees Celsius and ibibake ko siya for another 5 minutes. So, 10 minutes lang in total yung baking time.
Kapag ka malalaking size ng muffin pan or cupcake pan yung gagamitin nyo, mas longer yung baking time, okay? Siguro iniisip nyo kung anong lasa nito, no? Kasi halo-halo yung flavor, pero hindi. Oo, masarap siya, oo. Nagko-complement yung mga nilagay natin dun sa mismong muffins. Trust me, try nyo muna bago nyo i-judge. Oo, so yun lang. Thank you. Bye-bye.